kabukals. Namatay si Bubbles. Ay nako. Namatay. Wala mga kabukals. Matay na naman tayo ng kambing. Alagang-alaga na sila. Ganda na ng kulungan. Hindi na nababasa. Hindi ko malaman ba't nagkasakit pa. Eh hindi nga, tinurukan naman natin ng gamot. Kaya lang wala, hindi pa rin nakasurvive mga kabukals. So yan, itipig na lang natin siya. Labas ko muna para hindi nila kasama din sa loob. Yeah, mga kabukals. So ito nga, makulimlim kasi saka maambon. So hindi natin sila nilalabas. Ganoon naman lagi ginagawa natin. Kaya gumawa tayo ng feeding rack nila. So ito, bago sakati mga kabukals. Tapos si Bambi, si Sarsi, ito. Yan, ito si Sarsi mga kabukals. Tuyo na yung puwet niya eh. Ayan o. Tuyo na yung puwet niya. Ibig sabihin hindi na siya nagtatae. Usually ang pagka nagtatae yan, basa pati itong buntot. Tuyo naman na. Ayan. Tuyo na yung kanyang puwet. Pero tuturukan ko pa ng pangatlong dose niya. Last dose niya. Tuturukan pa natin. All the rest, hindi naman sila nagtatae. Ayan. Ito yung mga pupungan nila, buong buo. Ito lang naman dalawang maliit ang nagkaroon ng problema talaga. Itong dalawa. Hindi naman. Ayan. So tuturukan ko muna si mga kabukal, si Sarsi ng last dose niya. Pangatlo. Injection naman. Sigurado tayong hindi nalalala. Ha? Wait lang. Injection na, injection. Ang gamot ko gamot. Wait lang. Balayibo. Ayan mga kabukals. Hindi, kasama naman yan mga kabukals. Hindi talaga yan ang talaga downside nga na may buhay na negosyo. May buhay negosyo mo kasi hindi mo talaga masasabi. Kahit na alagang-alaga na, nakita nyo naman yung ating kulungan, sarado-sarado. Hindi po sila naanggihan dito sa ating goat house, and napakataas na po niyan. Maganda maganda naman ang pagkakagawa, maayos ang pagkakagawa. And ito nga konting ambon lang. Ayan, maambon ngayon mga kabukals. Although makulimlim, more on makulimlim pero paambon-ambon. Kaya hindi natin sila nilalabas pagka ganyan. Nakasakati lang tayo. And then yan, meron silang feeding rack. Yan. So, well, ganun talaga. Ginawa ko naman yung dapat gawin. Baka nagtataka po yung iba bakit asukal po ibinigay ko. Kasi may suspetsa po ako na baka nalason po. Baka nakakain ng damo na hindi dapat makain. Or may nakain na
Basta yung nanggaling sa pagkain naging problema niya. Ang asukal po kasi mga kabukas, base sa experience ko, nakakakontra po yan ng poison. Kung nakakain sila ng may lason, yung asukal po, lalo na yung asukal na pula na matapang, nakakakontra po yan, nakokontra po niya yung epekto ng lason. Kaya po, asukal po yung ibinigay ko primero. Kasi nga, ano naman siya nagre-respond pa naman siya, sinisip-sip nga niya. And kumakain naman po siya paunti-unti ng damo. Kaya hindi pa ako nagbigay ng dextrose. May dextrose ako dyan mga kabokals. May dextrose powder ako dyan. Kaya lang inuna ko muna nga kasi yung asukal. Kasi yun nga po ang tinitignan kong dahilan. Gawa nung maayos po ang kanilang kalagayan Kaya nagtataka ako bakit nagtayo pa siya. Kaya iniisip ko nga baka nakakain siya ng damo na may lason. Kasi may mga damo po dyan na, na hindi po magandang epekto sa kanila. Yan. Lalo na pagka yung ganyan na naka-free range sila. Pero alam nila yan mga kabukals, yung mga damong hindi dapat kainin, alam nila yan Pero syempre, yun nga ang iniisip ko, kaya asukal ang ibinigay natin. And then yun nga, nagturok tayo ng antibiotic. Kaya lang, hindi pa rin natin nahabol. So ang bilis po nung kanyang kasi nakita niyo naman yung vlog natin, nagre-respond pa siya, nakakatayo pa siya, kumakain-kain pa siya ng dahon ng saging. And then kinabukasan, nag-deteriorate ng konti, hindi na siya makatayo pero kumakain pa rin siya. And then ngayon po yung nadatnan natin siya na wala na. Yan. So, kagabi siya namatay siguro. Iyak na iyak yung kagabi. Siguro masakit na yung kanya nararamdaman. And then ngayong umaga nga ay inabot natin, patay na siya. Ito si Sarsi mga kabukals, wala na, hindi na nagtatay yan, magaling na yung kanyang pagtatay. And so far ay normal naman po yung kanyang pagkain. Ayan normal naman po yung kanyang pagkain. Ito yung nanay ni Bubbles. Yan si Dagol, syempre si Dagol walang problema yan, siya lang naman ang problema. Dagol brother. Brother. Yan si Dagol, mga kabokals. Ayun na kinakain niya kahit yung mga nalaglag na. Kinakain niya pa rin yan. Madami-dami tayong wawalisan. Winawalisan lang po natin yung mga pupo nila na hindi lumulusot sa butas. Winawalis natin yan. Yung si Dagol ay okay, hindi naman nagtatay si Dagol. Yan. So, pare-pareho lang naman sila ng sakate. Kung ano yung sinasakate ko sa kanilang lahat. Pero siya lang po yung naging grabe ang tama. So, yung isang palaisipan kung bakit pa nagkasakit. Pero yun, gaya nga nasabi ko, kasama po talaga yan sa hanap buhay na livestock. Hindi natin talaga mapipredict. Unpredictable, very unpredictable. Ayan. Sila mga kabukals. And ito nga yung sa mga bago sa channel ko. Pagka maganda panahon, dito lang sila. Dito sila sa labas. Ayan, pinawawala natin dito sa labas yan. Sila. Actually, maganda panahon, kaya lang nga, umaambon-ambon, kaya nga, hindi natin sila pinalalabas pagka ganyan. Pero, nagtataka ako doon sa mga kambing ni Tata Pabling. Nakagala lang dyan. Well, hindi naman natin alam pala kung namamatayan siya kasi hindi naman siya vlogger. And madalang din natin makausap. Hindi natin alam kung nagkakaroon din siya ng problema. Maaari, kasi nga, diba, sabi ko nga, very unpredictable yung livestock So, hindi lang natin alam, baka meron din siyang, nakaka-encounter din siya ng ganyang problema. Siyempre, hindi natin malalaman gawa ng hindi naman siya nagbo-vlog. Tata Pabling po yung taga rito na old tenant na marami ding kambing na lang niya, pinawawalan lang niya mga kabukals. Minsan na umuulan-ulan pa nasa labas. Nakagala lang sila dyan. So, maaari nagkakaroon din siya ng problema, hindi lang natin alam. So, ayan dyan lang naman po sila, gumagala, ayan, sa lugar nito. Nakasara pa tayo, hindi sila nakalalayo, dyan lang sila. So, kaya yun, nagtataka ako bakit nagkasakit pa siya.
Napakalambing pa namang kambing yun. Napakalambing mga kabokals. Sayang. Pero yan. Yan talaga. Yan. May naglilimlim na naman tayong pato. Ayan. Naglilimlim na naman yung isa. Kita niyo ba? Can you see it? Ayan o. Naglilimlim na naman yan. Ayan. Itong dalawa na to, walang problema. Talagang ever since na makuha natin itong dalawang to, hindi nagkasakit. Medyo maselan din talaga kasi yung ano, may lahi mga kabokals eh. Kaya lang hindi naman puro yan. Ano yan? F1 lang naman yung mga magulang nila. Yung si Dagol F1 lang din. Aglo-Nubian Boer. Ito yung nanay ni Sarsi. Maayos namin kainan nila, di ba? Ang hirap lang, sakripisyo lang talaga mga kabukas, yung pagsasakate. Yan. Isa sa iniinda ko yan na hirap. Yung magsasakate ka pa. Lalo na kung maulan. Hirap. Pero yan, kailangan natin gawin yun. Kaya nga medyo disappointed ako sa nangyari kasi nga yung sakripisyo ko parang nabaliwala. Kasi nagsasakripisyo na nga ako na magsakate pag maulan. Hindi ko sila pinalalabas, andito lang sila. And then tinamaan pa rin tayo. Tinamaan pa rin. So yan, ingat na pero tinamaan pa rin. Well, kasama sa laban talaga yan. Kaya lang syempre, bilang tao lang na, 'di ba, yung pagod mo sa pagsasakate, paghahakot ng damo para sa kanila para maprotektahan sila. Syempre, mararamdaman mo din yung yung disappointment pagka may mga pangyayaring ganun. Ayan o. Salbahay o. Anak niya yun. Salbahay yan eh. Ayan. So yan mga kabukas, ang masamang balita sa ating kambing. Medyo hirap akong umusad sa kambing. Ever since medyo may challenge tayo sa pagkakambing talaga. Well, buhay na naman ang dugo ng mga bashers. Sabihin na kung ano nang sasabihin, pero 'di ba? Inaayos ko naman eh. Inaayos ko naman. May maayos silang kulungan, may maayos silang kainan. 'Di ba? Si Dagol okay na rin naman. Kaya lang, yun nga, may question ako sa sarili ko, bakit hindi ko sila mapadami. Imbis na dumami, nababawasan. Pero ando naman yung effort natin na alagaan sila na maayos. Pero for some reason, hindi natin sila mapadami, bagkus ay nababawasan pa. Yan, so well, muna, hayaan muna natin sila. Just keep on going. Tuloy lang kung ano yung ginagawa natin. Yan. May mga pakainan naman na sila na maayos. Marami pa naman damo makukuha dyan. So, tuloy lang. Ayun nga, si Sarsi, magaling na yung kanyang pagtatae. So, yan. Hopeful ako na wala nang susunod. Sa ngayon, wala na susunod. Yan. Pero siguro hindi lang naman ako nagkakaroon ng problema ng ganyan. Maaaring yung ibang nag-aalaga din ng kambing, may mga kahalintulad din na problema na ganyan na ingat na pero nadadali pa rin. Yan.
Ayan, bago tayo magtapos mga kabokals, update po uli sa ating mga biik. Ayan, ito sila, still going strong. Yan. Walo pa rin, malulusog, malalakas, malakas dumede, and kabibilog mga kabokals. Kabibilog, nakakita nyo ba yan? 3 araw pa lang yan. Kabibilog na. Kabibilog ka, gaganda ng ano. Ang ganda ng balahibo, makintab. Yan ang sign na healthy ang biik mga kabokals. Makintab ang balahibo, kabibilog ng katawan. Ayan. Yan, pasensya na kay Ma'am Irene, saka kay Sir Paul. Yan. Hindi ko po na-overlook ko po yung text message nyo, pasensya na po. At saka yung tawag nyo kasi hindi ko po na-save yung pangalan nyo sa cellphone ko, number lang. Marami po kasi tumatawag sa akin, minsan hindi ko na talaga nasasagot. Ayan, so pasensya na po. Pero si Tricia po ay manganganak na next week. Ayan, so kay Tricia na lang po tayo magpapareserve. Papareserve din po sila. Gusto sana nilang kunin yung 4 na babae dito sa anak ni Kimberly. Kaya lang nga, hindi ko napansin yung text message nila. And then marami din kasing nagpa-reserve na rin. Halos sabay-sabay po sila. And yun nga, yung nauna po is nagpadala na kagad ng reservation fee. Kaya nailak na natin. So, wala na po sa akin yung susi. Nailak na. Pasensya na po, sorry po. Pero yan, pumayag naman sila. Yan, thank you po Ma'am Irene, Sir Paul. Yan, kay Tricia po tayo kukuha. Yan. Markado na po yan. Markado na po ni Ma'am Irene at ni Sir Paul. Yung kay Tricia. Sana maraming babae kay Tricia. Ayan. Dede na naman. Wala na kayong ginawa kundi dumede. Pero sige, maganda yan. Para mabilis kayong maiwalay. At mabilis kayong maging pera. Yan. Wala stick na yan. Nabawasan naman ang kambing natin. Ako'y napapaisip na mga kabokals. Tinanggal ko na lahat ng oriental fowl, kabir, at iba pang mga manok. Dapat na bang tanggalin ang mga kambing? Comment down below. Honestly, napapaisip na ako sa mga kambing mga kabokals kasi parang hirap ako eh. Parang may bertud ako sa kambing mga kabokals. May balat ako sa puwet pagdating sa kambing. Gusto ko mag-concentrate kasi talaga sa mga income generating katulad nito mga baboy. Ayan, mga decaf brown na layers natin. Ayan, puro mga layers na lang po tayo. Wala na po tayo ibang manok nga. Binenta na natin lahat ng mga oriental fowl natin, yung mga shamu, dongtaw na yan, yung mga kabir na yan, wala na po yan, binenta na po natin. Kasi nga, concentrate tayo dito sa mga paitlogin natin at ito po yung nagbibigay ng kita sa atin. And then itong baboy. Yung kambing, although wala masyadong gastos kasi yung kinakain naman nila, damo lang. Kaya lang yung pagod po kasi nandoon. Yung pagod po na igugugol natin tapos na imbis na dumami na babawasan. Ayan. Kaya ako po napapaisip na ngayon. Patuloy po muna ako mag-isip. Let me think about it. Yan mga kabukals. Yan ang pong mensahe ko may iwan sa inyo sa ngayon. Ayan, so dito na lang tayo magtatapos mga kabukals. So again, ito po yung ating update. Ayan. Ang gaganda ng mga big natin mga kabukals. Klase talaga si Kimberly. Ayan. Si Tricia naman maganda rin pong mag-anak yan. Lahat naman sila actually maganda. Ayan. And then ngayon po ay iba na pong approach natin nga. At talagang maganda na po kasi yung area natin. At saka naalagaan na po talaga natin sila na maayos. Kaya ayan, magaganda po yung kanilang inilalabas. And then yung kanilang kulungan ay ayos na, maliwalas. Ayan. Maliwalas. Ayan. Madamo na dyan. Hindi ko nalote yan. Hindi, daanan yan. Kalsada yan. Pero ika-grass cutter ko din yan kasi dumidikit na sa natin, sa bakod natin. Yung mga baging kumakapal na.
Tirahin ko ng grass cutter yan paikot. Ilalayo ko sa bakod natin kasi baka bumigat yung bakod natin, may tumba. Yung ahas kasi para mailayo natin yung, kung possible na may ahas, mailayo natin. Ayan. Daming gagawin. Pero yun nga. Sunod-sunod din ang problema. May problema pa ako kay mama. Wala na yung hindi na siya maalagaan ng anak ko at nag-on-site na siya. So yun, si partner nga nandoon. And then ako paroon at parito. So sa biyahe pa lang pagod na. Kaya sobrang overwhelmed ako sa ngayon, sa stress, sa pagod ng katawan ko. Tapos ayun, kakaroon pa ng problema. Pero okay lang yun. Pero yan, mag-iisip na po ako patungkol sa ating mga kambing. Malalaman nyo po yan sa tamang panahon. Hindi naman po masasayang yung ating goat house kung sakasakali pong ibebenta natin yung ating mga kambing. Kung sakasakaling iaalis natin lahat. Yung goat house po na yan ay po pwede po nating gawing layer house. Battery cages. I-reformat lang po natin yung sahig niyan. Ayan, may silong na yun. Matik na yan ayusin lang po natin yung silong niyan. Kakargahan natin ng mga battery cages. O, di may layer house na tayo na mas maganda, mas maayos, diba? So, yun po yung iniisip ko. Yan. So, pinag-iisipan po ni Kalbo kung totally aalis na natin yung mga kambing. Gawa nung kumbaga muna mga kabukals, iniisip ko pa lang wala pa akong final decision mga kabukals. Wala pa akong final decision. Doon nga tayo para makita nyo. Ayan mga kabukals. Hindi ko pa naligpit kaya lang kasi nananaig yung pagmamahal ko nananaig pa yung aking love for the goats. Ito masigla na to. Walang problema yan. Maingay na nga. Nangihingi pa ng pagkain. Ubos na yung damo. Ubos na yung kanilang rasyon kanina. Kaya lang hapon 5:30 na. So okay na yon. Bukas naman ulit. Laki na nga na siya Si Dagol. Brad! Mas pa tayo dyan Brad. Yan ang ayaw ko sa'yo Yan ang gusto mong tuluyan na kita Tutuluyan na kita tutuluyan ko na kayo Hindi. Ayan. So kung sakasakali man mga kabukals na ito again iniisip ko pa lang Itong goat house naman pa pwede natin i-convert ng layer house. Tutungkabin yung mga kawayan, ipoporma yung mga battery cage para yung pupo diretso sa baba. Yan. Siyempre may mga patwalks na matitira. Ayan. Kaya lang kasi napamahal na rin sa akin. Yan ang problema kasi. Lalo na may mga pangalan. Kaya nga sabi pagka wag mo bigyan ng pangalan yung mga alaga mo at mahihirapan ka ibenta. Ayun, mahihirapan i-dispose pag may pangalan talaga. Kaya lang kasi patong-patong ang problema. Ayun nga. Si mama kasi siya nga pala mga kabukals, meron na po akong nakuhang kasambahay. Kaya lang sa katapusan pa mag-i-start. Hindi pa raw siya pwede ngayon. At saka hindi siya pwedeng stay in. Hindi siya pwedeng stay in and then humingi ng once a week day off. Wala akong choice but to accept kasi wala akong ibang makita and then kailangan na kasi mga kabukal sumusuko na katawan ko yung paroon parito. Si partner din kasi may nararamdaman din, so hindi rin siya makakilos masyado ron. Kaya yan, tinanggap ko na siya 8,000 ng sweldo, 8,000 monthly with 1 day off per week. At uwian mga kabukals. Parang pagka natulog na si mama, uwi na siya, balik siyang maaga, mga 7 kinabukasan. Ganun mangyayari. Tagaroon lang din sa amin, malapit. Kaya iniisip ko rin kasi makakatulong din yung mapagbebentahan natin kung sakasakali sa ating mga kambing. And then yun nga, yung kasi kailangan ko ng income generating. Kailangan ko mag-generate ng mas marami income, lalo na ngayon magbabayad tayo ng kasambahay plus syempre yung pagkain nila doon.
Siyempre pati yung kasambay kakapapakainin natin yan. Yun. Dami problema. Pero ano, siyempre yung binabayaran pa natin sa bahay, hinuhulugan ko pa naman yung bahay ko ron naka-loan sa Pag-ibig yun Yan, naka-loan po sa Pag-ibig yun. Plus ito pang ating alagaan, itong ating backyard farm, hinuhulugan din po natin. So yan. Subukan ko kayong magbenta ng katawan. Joke lang. Yan lang kasi naawa ako. Na kasi ako Hindi, baka na lang ako mga kabokals na demotivate lang ako sa pagkamatay ni Bubbles, kaya ganun nararamdaman ko. Gusto ko silang i-dispose ngayon. Na demotivate lang ako, pero siguro lilipas din yan. Again, wala pa akong final decision mga kabokals. Ito naman na pag-uusapan lang namin kung sakasakali nga na maibenta natin yung ating mga kambing, may dispose natin lahat. Itong goat house ay pwede natin i-convert ng layer house na mas maganda kasi fully elevated, malalim yung silong, mataas, and then secured. Ayan, may mga tabing na. Yan naman, papalitan lang natin yan. Well ventilated. So ideal na ideal sa layer house. And then yung ilalim, madaling linisin. Pwede nating madaling palapalahin yung mga pupo. So, di ba? Ideal, very ideal for layer house. Ito siguro makapag-house tayo dito ng mga 200 layers. More or less 200 hens. On battery cages naka-battery cage mga kabokals. So yan. Hanggang dito na lang mga kabokals. Update ko na lang kayo. Pero yun po ang tumatakbo sa aking isipan ngayon. Tumatakbo pa lang naman Hindi pa pumaparada. Ayan. Maraming salamat. Amazing na buhay.